Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord, no? Hallelujah. Last week po, tayo po ay nag-aral. Ang pinag-aaralan po natin ay faith in the Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ, is victory over the world. Amen. So, He was the Son, has life. Yung life po na yun ay eternal life. Amen. Kapag nasa atin ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, dahil meron na tayong buhay na walang hanggan na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo, ano naman po yung pag-aaral natin ngayon? Sabi po sa ating tema, this month, cultivating our relationship with God. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng cultivating? Hindi tayo magaling sa Tagalog masyado eh. Okay? Parang ano yan eh, pinapalago, ano yan? Ang tawag doon? Basta, yung mga gardener, di ba? Inaano nila. So yun po, no? Kailangan natin, okay? Ayan po yung ating tema. At yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Rooted and grounded in God's love. So maugat, no? Kailangan maugat po tayo sa Panginoon, sa pag-ibig niya. Amen? So last week po, actually nireview ko yung ating worship service. Last week, dahil siguro minsan namamadali yung ating pagsasalita, nagkakamali tayo. And I would like to apologize and ask forgiveness. In Luke 3, verse 21 to 22 po doon, ang sabi ko last time is, the Holy Spirit descended, okay? And God, dapat po ang sinabi ko doon is, God the Father affirms His sonship. Okay? So, nililiwanag ko lang po. Okay lang po yun. Nire-review ko rin eh, no? Okay? So, mahalaga po na nire-review din natin. And I really thank the Lord, no? Kasi hindi po tayo perfecto, but end of the day, we want to correct whatever there in the Word of God. Yun po yung ano ng Panginoon. Tandaan po natin, full authority ang salita ng Panginoon. Hindi yung sinasabi nung preacher, because kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So yun po, no? Ngayon po alam na natin na kung sino ang merong nasa kanyang Panginoong Jesucristo, siya po ay merong buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5 verse 13. Amen? So yun po yung isinulat. Okay. Bago po tayo magsimula, tayo po yung mukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Dalahin ko po, O Diyos, na patuloy mo kaming linisin ng iyong banal na dugo. Forgive us, Lord, for the sins we have done, Lord God. Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy mong itago sa iyong likuran. Ikaw ang magpakahayag. Panginoon, Banal na Espiritu, give us wisdom and understanding, Lord, na maunawaan po namin ang iyong mga salita, na patuloy kami, Panginoon, lumago sa iyong pananampalataya, sa Panginoong Jesucristo, at lumago kami, Panginoon, sa buhay Kristiyano, Panginoon. Lord, nais namin, Panginoon, na lumago kami spiritual, Panginoon. At patuloy kaming maging matatag sa iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu. Lord, sa gabi pong ito, nirebuke po na yung Panginoon any distractions na gagawin ng kaaway. Lord, you know, Lord God, that each and every one of us, Lord God, napagod sa buong araw. But Lord, you are the source of our strength. Lord, give us strength, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, open our hearts and minds, Lord God, sa gabing ito na maunawaan namin yung mga salita at ito po, Panginoon, ay tumatak sa aming mga puso. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. So yun po, no? Grounded. Okay? Rooted and grounded in God's love. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Ito po yung matatagpuan natin sa Ephesians chapter 4, verse 14 to 21. So, nais ko po ang bawat isang tayo po yung tumayo lahat at basahin po natin. Maikli lang po ito. Okay? So, ito po yung panalangin ni Pablo para sa paglagong espiritual. Okay? Sige po. Ephesians chapter 3, verse 14 to 18. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious
unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love is. Sabi po dito, may you experience the love of Christ through it. Through it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now, all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Amen. Sige po, tayo po umupo na po tayo sa ating mga pinakamamahal na mga upuan. Amen. May mga pangalan po yung mga upuan na yan eh. Amen. Hallelujah. May mga nakatatak, This is my place. Naalala ko tuloy yung aking bunso, sabi niya, this is my spot. Okay? Spot niya daw yun eh. Yung may... Okay, hallelujah. Sige po. How do we grow deep in faith and experience God's fullness? Paano tayo lalago sa pananampalataya at nararanasan ang kabuuan ng Diyos? Paano ba? Okay? Natanong niyo na po ba yun? Paano ba lumago sa ating pananampalataya? Ibig sabihin, ano po ba yun? Automatic lang ba? O normal lang ba? Wala ba tayong gagawin na para lumago sa ating pananampalataya? Amen? Tandaan po natin, nung tayo po naligtas, okay? Nung tayo naligtas ng Panginoong Jesucristo, dahil nanampalataya tayo sa Kanya, dun sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, we repent, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin yung buhay na walang hanggan. Amen? So yun po, dun po nagsisimula, after ng salvation, nagsisimula po yung paglago. Okay? Parang isang halaman o isang puno, kailangan muna siyang itanim. Tama? Pag natanim na siya, mag-uugat yon. Tayo bilang mga Kristiyano, nakatanim tayo sa Panginoon. Amen? Yun po yung pag-aaralan natin ngayong gabi na bibilisan ko lang po. Amen? Okay. Natuwa sila. Okay. Sabi po sa Bible, yung the cedar of Lebanon, yung inaral ko po ito, sabi po dito, sa verse 20, Ezekiel verse 23, it will become a majestic cedar, sending forth its branches and producing seed. Birds and every sort of will nest in it, finding shelter in the shade of its branches. Ito pong cedar of Lebanon, napakaganda po nito. Malaki po siya. Checkin nyo na lang po sa internet ha. So ang cedar of Lebanon, isa siyang puno. At yung ugat niya, hindi lang basta ugat. Talagang malalim siya. Habang tumatanda, lumalalim. Ang Kristiyano dapat ganun. Habang tumatagal, lumalalim. Amen? Amen po ba doon? Hindi lang tayo basta-basta Kristiyano. Amen? Hindi lang basta nanampalataya ka sa Panginoon, meron ka ng alam mo na, naligtas ka, okay, finish na, okay na yon. Nakapag-desisyon na ako. Tinanggap ko ng Panginoon, hindi po doon hindi po doon nagtatapos. Amen? Nais ng Panginoon lumago tayo. We go deeper. Kasi may mga puno na hindi sila nag-go deep. Sa ano lang sila? Sa first level lang. So yun, pag-aaralan natin ito ngayon. Okay? God wants us rooted and grounded in His love so we can stand life trials. May mga pagsubok, tama po? Ang puno, yan po ay sinusubok din ng panahon. Okay? Sa atin sa Pilipinas, maraming mga bagyo, di ba? Sinusubok ang puno doon. Sa lakas ng hangin, kapag bumaha na, di ba? Pero ang kawawa, yung mga bundok na wala ng puno, talagang babahin talaga yan kasi wala nang tibay eh. Amen? Una po, ano po yung mapapansin natin doon sa pinag-aaralan natin ngayon? Ephesians chapter 3 verse 14 to 15. Sabi po doon, when I think of all this,
I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and in earth. Ano po makikita natin doon? Kay Apostle Paul. Yung posture of prayer. Tandaan po natin mga kapatid, no? When we bow, ibig sabihin, we acknowledge God with humility. Amen? Hindi lang, di ba, pag nananalangin tayo, may mga Kristiyano po talaga na lumuluhod. As in, luhod talaga. Personally, you can do it. Okay? Pagka ikaw mag-isa. Okay? So yun po, no? But we need to remember, sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon, nagpapakumbaba tayo. Hindi tayo nagmamalaki. Amen? We need to remember that. Kaya yung mga Kristiyano na hindi nanalangin, may problema yun. May karamdaman yun. So pag hindi ka nanalangin, magpagamot ka, kapatid. Punta ka sa church. Okay? Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Totoo po, di ba? Kasi, dapat nakadepende tayo sa kalakasan ng Panginoon. Kaya nga dapat grounded ka eh. Para pag sinubok ka, hindi ka lang basta-basta kasi nakaangkla ka dun sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? So yun po, no? We recognize God as the foundation of our life. Amen? Pag si Jesus yung foundation ng buhay natin, hindi tayo matitibag. Amen? Okay? Nagpapatuloy tayo. Yes, nadadapa, pero nagpapatuloy. Amen? May mga puno. Yung kawayan, di ba? Mapansin nyo yung kawayan, gumaganon lang eh. Pero matibay pa rin eh. Amen? Sa atin sa buhay natin, no? Hindi naman tayo balingbing, di ba? Hindi dapat tayo balingbing. Because nakaangkla tayo, we grow deeper sa salita ng Panginoon. Main thing is that we love ang makikita po natin yan, no? Ang salita ng Panginoon dapat mahal ng Kristiyano. Salita ng Diyos yan eh. Hindi tayo madaya. Amen? So yun po, no? Dito makikita natin, tama ba yun? Okay, tama dito. Si Apostle Pablo, kung aaralin po natin yung mga nakaraang verses, makikita po natin doon yung mysterious plan na sinasabi niya. Meron pong tinatawag na Great Commission. Ang Great Commission ba para lang sa mga leaders? Para lang ba sa mga elders, sa mga pastor? Hindi, para po sa bawat isa yon. Amen? Sabi po dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you. I am with you always, even to the end of the age. Mga kapatid, tandaan natin, no? One day, babalik tayo sa Pilipinas. Amen? Babalik tayo sa Pilipinas. Totoo, tama? Kasi hindi naman tayo permanent dito unless meron kang citizenship dito, di ba? Okay? Ngayon pa lang po mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon, magpagamit tayo sa Panginoon, lumago tayo sa Panginoon, para pag nagbakasyon tayo, maggamit tayo ng Panginoon. Amen? Maging pagpapala tayo sa Panginoon. Hindi tayo mahihiya kasi ano ka na eh, nasanay ka na eh. Amen? Sinishare mo lang kung ano yung natanggap mo. Ang problema kasi kung minsan, dahil hindi natin pinagpapatuloy yung sinimulan sa atin ng Panginoon, gusto ng Lord mag-grow tayo eh. Kadalasan, ang tunay talagang mananampalataya, nagpapatuloy. Yun talaga yun eh. Kaya mga kapatid, tandaan natin, no? Maging responsible din tayo sa bawat isa. Pag hindi mo nakikita yung kapatid mo, kumustahin mo. Panalangin mo, kumustahin mo. Paalalahanan natin sila. Amen? Ano po sabi? Like Paul telling Gentiles about Jesus Christ. Sayo dito, ito po maganda sabi, though I am least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege telling the Gentiles about the endless treasures available in them in Christ. Mga kapatid, ang kahalagahan po ng gospel o mabuting balita is that andun yung buhay eh. Yung buhay na walang hanggan na regalo ng Panginoong Hesus. Amen? God has given us a special, the gift na hindi mo pwedeng ipagpalit eh. Ang tawag doon, priceless kasi yun. Amen? At binibigay yun ng Panginoong Hesus dun sa mga tumanggap sa Kanya. Amen? At tayong mga tumanggap sa Kanya, dapat lumalago tayo.
Amen? Kasi, paano mangyayari kung halimbawang nasa, nasa malayo kang lugar, tapos may gustong tumanggap sa Panginoon. Binahagya mo, di ba? Siniran mo siya, paano mo nakilala ng Panginoon? Hindi ka ready. O, di ba? So, yun po, no? Maging handa tayo. Kasi sabi sa salita, kailangan maging handa tayo sa lahat ng panahon. Minsan, pag-pray lang eh. Lalo sa pagkain, di ba? Nahiya, nagkakatulakan pa. Ikaw na bro, ikaw na. Okay? Matik tayo. Sige, mag-pray po tayo mga kapatid. Amen? Kasi minsan, tinitingnan natin kung sino yung medyo mas matanda na di ba? Hindi yung matanda. Ibig sabihin, andyan ba si pastor? Wala. Sino ba yung may elder ba dyan? May leader ba dyan? Kasi yun talagang tuturo eh. Di ba? Pero tayo, sanayin natin mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon. It is really, alam mo yon, ang salita ng Panginoon ay buhay at ito po ay patuloy na nais kong ibahagi sa inyo. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 4, sabi po doon, wala po yan dyan, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Ibig sabihin, sabi sa verse 5, God decided in advance to adopt us. Okay? Adopt us into His own family and bringing us to Himself through Jesus Christ. Okay? This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Mga kapatid, pag nasa isang pamilya ka, alam mo yung tatay mo talaga yun eh. Amen? Napag-aralan po natin, pag yung adopted, tsaka yung original, pareha sila na may mamanahin. Amen? Pareha sila na nasa pamilya. Okay? So, ibig sabihin tayo mga kapatid, dahil nasa pamilya tayo ng Diyos, at pinili niya tayo, sabi mo sa kapatid, pinili ka ng Panginoon. Okay? Na dapat tayo lumalago. Amen? Kung pinili tayo ng Lord, sama-sama tayo sa pananambahan, sama-sama tayo sa paglakad, sa paglago sa Panginoon. Amen? Number 2 po, prayer for empowerment. Mahalaga na maintindihan natin ito mga kapatid. We need to pray na empower tayo ng banal na Espiritu. Ganito yan eh. May nakadeposito sa atin. Guarantee. Okay? Sino yung guarantee? Ang banal na Espiritu. Jesus Christ is there at the right hand of God. Amen? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu nasa atin. Amen? Yun yung nakadeposit sa atin. The good deposit ng ating pananampalataya. Ang kagandahan nito mga kapatid, yung inner strength na sinasabi nito, yung banal na Espiritu, ang siyang magtatransform sa atin. Okay? Hindi natin kaya maging mabuti o gumawa ng mabuti ng sa atin lang. It is the power of the Holy Spirit na kailangan natin isurrender yung buhay natin sa Kanya. Na Lord, patuloy mo akong baguhin. I need to submit. Yun po yung kagandahan. Kasi, ang banal na presensya ng Panginoon nasa atin. Greater is He who is in us. Remember? So, yun po yung nais ng salita ng Panginoon na ipaunawa sa atin na yung empowerment ay manggagaling lang yun sa banal na Espiritu. Kung gusto natin lumago spiritual, depende tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Wala nang iba. Sabi po dito, be strong in the Lord and His mighty power. Alam niyo yung armor of God? Yung armor, di ba yung mga sinauna, di ba nakabaluti sila? May mga purpose yun. Kung bakit kailangan may helmet, kasi may mga, may mga palaso eh. May mga, bakit kailangan ng breastplate of righteousness para maprotektahan ka. Ngayon mga kapatid, napakahalaga na maunawaan din natin to na sabi dito, put on all of God's armor and that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Ang kaaway, kagaya na pinag-aralan natin, ang kaaway, deceiving siya. Pwede niya tayong madaya. Kapag hindi natin sasalita ang salita ng Panginoon, pwede tayong madaya. Kasi hindi mo alam eh. Ang dapat, alamin natin. Amen? Kaya tayo nandito ngayon para mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen?
para papurihan ng Lord, patuloy siya makilala. So yun po, no? Ano po sabi dito? Ang kagandahan sa salita ng Panginoon, no? Pray in the Spirit at all times and on every occasions. Ibig sabihin, mga kapatid, ang panalangin ay napakahalaga sa buhay Kristiyano. Amen? Wala tayo dapat pinipiling oras na ito lang ang umaga lang ako mag-pray. Tanghali lang ako mag-pray. O gabi lang ako mag-pray. Anytime pwede tayo manalangin. Amen? Napakahalaga po nun, mga kapatid. Ang gusto ng Lord, lagi tayong lumalapit sa Kanya. Ang gusto ng Lord, dumidepende tayo sa kapangyarihan niya. At habang tayo lumalago sa Panginoon, napakahalaga po na patuloy tayo maging alerto. Kasi ang kaaway ay mapandaya, mapanlinlang. Amen? So yun po. Number 3, put full trust on Jesus Christ. Ibig sabihin po nito, lagi tayong, yung pananampalataya natin, laging nakasurrender tayo lagi sa Panginoon. Iba po yung buhay na sinusurrender mo lahat sa Panginoon eh. Kasi hindi na ikaw yung Lord ng buhay mo. Hindi na, yes, may mga plano tayo, pero sinasangguni natin sa Lord. Amen? Yun po yung pagkakaiba nun, mga kapatid. And Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, siya na yung our Lord and personal Savior. Amen? Pag sinabi mong bahay mo, bahay ng Panginoon ang buhay mo, kailangan, dapat namumuhay tayo para sa glory niya. Amen? Our life is the temple of the Holy Spirit. Amen? Dito po makikita natin, mga kapatid. Sabi po dito, and keep you strong. Ibig sabihin, your roots will grow down and into God's love. Ito na po yung pinakamahalaga sa lahat. Ayan. Yung roots. Okay? Drawing sustenance, stability, and life from a source. Tama po ba yan? Amen. Of God's love. Ibig sabihin, kumukuha tayo ng kalakasan sa Panginoon, sa pag-ibig niya, kumukuha tayo ng stability pagka hindi tayo pwedeng mayanig. Amen? May mga bagyo, yes. Pwede yung saglit lang, pero hindi ka pwedeng mabuwal. Amen? So yun po, no? Growing down. Ibig sabihin, hindi lang basta meron ka lang roots. Kailangan yung roots mo lumalalim. May tinatawag po na level lang yung roots. May mga Kristiyano na tumatagal sila. Yun lang, pupunta lang sila sa church, pupunta sa church, uuwi. Ang tawag po doon, level lang. Tawag doon sa English. Yung may level lang siya, parang level 1. Level 1 lang. Huwag po tayong ganun. Huwag tayong mag-stay doon sa level 1. Na tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, gusto mo ikaw lang at ang Panginoon. No. Pinili tayo ng Lord, meron tayong layunin. May layunin ang Diyos sa atin, may purpose tayo. To be a channel blessing to others, to share Jesus. Amen? Napakasarap po mga kapatid, makasama mo yung mahal mo sa buhay, nagpupurit, sumasamba sa Panginoon. Amen? Yun po yung napakasarap sa lahat. Yung matagal mo pinanalangin, tapos nakakilala sa Panginoon, sa biyaya at habag niya, sinagot ng Panginoon, at kasama mo na siya nanalangin ngayon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, nananambahan. Priceless po yun. That's what you call joy, na may experience na isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, growing down, kailangan talagang, hindi lang basta may roots ka, bagos, lumalalim pa. Sabi po dito, deepening over time, moving beyond surface level faith. Ibig sabihin, may surface level faith lang. Ibig sabihin, mas malalim pa doon. Into extremely strong dependence on God. Ibig sabihin, habang lumalago tayo mga kapatid, hindi na tayo dumidepende sa sarili nating kakayanan. Dumidepende ka na kung anong kalooban ng Panginoon. Dumidepende na tayo sa salita ng Panginoon. Lord, let your will be done. Yes, nagdedesisyon tayo, pero kinukonsulta natin dun sa Panginoon lamang. Na Lord, tulungan mo ako, Panginoon. I-guide mo ako, Panginoon. That's the reason why we pray for wisdom. When we decide, when we ask God, hindi lang tayo, dati, basta may self talaga naman. Nagmamadali ka pa, wala nang desisyon, doon ako magdesisyon. Ngayon, nag-iisip ka na rin. Nagdesisyon ka na. Amen? Sinusanggumin mo sa Panginoon. Bakit? Kasi resources ng Lord eh. Amen? So yun po, napakahalaga ng mga kapatid.
To live in total dependence on God's love, allowing His love to define, sustain, and transform every part of our life. Napaka, sa lahat. Di ba, pagka yung roots nagdidip, may mga yan eh, may mga rocks. Di ba, minsan nasusugatan din ng roots eh. Sa buhay natin, minsan nasusugatan din tayo, di ba? Habang lumalago ka sa Panginoon, nasusugatan ka rin. Pero wag mong tignan yung sugat. Ang tignan mo, paano ka magdidip para sa Panginoon. Depende ka lang sa Panginoon. Kasi siya yung ibig sabihin, tinatanggal niya yung natin eh. Yung mga hindi pa dapat, yung mga hindi dapat nandyan. Inaayos ng Lord yung buhay natin to be more and more like Christ. Amen? So kapag grounded tayo, meron tayong stability, meron tayong nourishment, meron tayong connection. Ang mga roots, mga kapatid, hindi lang yan, kumbaga dumudugtong yan sa mga iba pang roots. Okay? Dumudugtong yan sa mga ibang roots. Ibig sabihin, kailangan natin bilang mga Kristiyano, kumukonect tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. Kaya, huwag mong isipin na solo Christian. Hindi totoo yun. Na ikaw lang gusto mo, alam mo yun, personal lang. Bakit? Dinesign ng Panginoon family. When you go to a family, ibig sabihin, marami kayo. Kaya when we serve the Lord, we worship the Lord sa church, amen? It's like family. Kasi lumalago ka doon. Lalo na pag nag-sharing kayo, sino may mga cell group, napakalaga po nun. Kasi you share, doon ka, kasi dito, kumbaga sa di ba, isa lang. Kumbaga pero doon sa cell group, nakapag-share ka, amen? Nakapag-pray kayo, sa prayer meeting, ganun din. So mahalaga na ginagawa natin yung mga bagay na yun, we connect. And sometimes, most of the time, dapat ang kinoconnect natin yung mga kapwa natin Kristiyano. Bakit? Kasi pwede natin silang ipanalangin. Amen? Pwede tayong makapag-fellowship sa kanila. Iba mag-fellowship ang mga Kristiyano eh. Amen? Hindi lang chop-chop eh. Kundi Word of God. Amen? Kasi doon tayo lumalago. Ang kagandahan mga kapatid, habang tayo lumalago sa Panginoon at lumalago sa relationship natin, nakikita rin ng kapwa nating Kristiyano paano ka nagiging more and more like Christ. Kasi doon ka binabago ng Lord eh. So yung napakahalaga, at ang mga bagay na to mga kapatid, we were able to stand in the storms and trials of life, we bear fruit. Mahalaga yon. Okay? Ano ba yung bear fruit na yan? Reflect on Christ's love through to the world and others. So yun po, ito po sabi sa salita ng Panginoon. Okay? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Oops. Ito yung bagong buhay natin kay Kristo. Sabi po doon sa Colossians 2, verse 6 to 7, therefore as you have received Jesus Christ as Jesus Christ the Lord, so you walk in Him, having been firmly rooted, and now being built up in Him, and established in your faith as you were instructed, and overflowing with joy. So Galatians 5:22, ito na po yung sinasabing fruit. Okay? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan po yung sinasabi ko nung nakaraan, Kapag wala pa tayo, kung dati wala kang self-control ngayon meron ka ng self-control. Kahit hindi pa ganun ka sobrang self-control, at least meron ka na. Bakit? Binabago ka ni Kristo. Pinaghaharian ka ng Panginoon. Amen? Yun po napakalaga sa lahat mga kapatid. Dati, hindi ka lang, yung konti lang bait mo Ngayon, mabait ka na Alam mo yung konti lang bait? Mabilis mag-init yung ulo. Okay? So yun mga kapatid, napakahalaga na to. Na itong mga bagay na to ay nagmamanifest. Bakit? Kasi ito po yung bunga ng banal na Espiritu na nasa atin. Amen? Sino yung nag-work sa atin? Ang banal na Espiritu. Amen? Magpabago lang tayo. So yun napakahalaga mga kapatid. Dati hindi ka masyadong, yung mabilis ka lang mag-react. Ngayon hindi. Paunti-unti binabago ka ng Lord. Dahil mapagmahal ka na. Okay? Meron ka ng pasensyoso ka na. Amen? So mga kapatid, ito po yung Christ-likeness.
Kasi si Jesus, He is full of love. He is full of peace. Amen? He is full of joy, patience, kindness. So yun po, no, mga kapatid, tandaan natin, nandun pa tayo, lahat naman tayo. Okay? Wala pang perfecto sa atin. Amen? Lahat tayo is still under process, ongoing process. Sumunod lang tayo sa Panginoon, sumuko lang tayo sa Panginoon. Amen? And magugulat ka na lang. Meron ka na ongoing na. Amen? Hallelujah. So yun po, no? Ephesians chapter 4, verse 2 to 3. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in spirit, binding yourself together in peace. Napakahalaga sa magkakapatid. Meron tayong allowance. Okay, sige, bibigyan ka ng allowance ha. 3 ka na lang. Okay? Okay. Hindi naman ibig sabihin ganun. Ibig sabihin, unawain natin yung kapatid natin. Baka may pinagdadaanan lang siya. Kailangan niya lang ng panalangin. Amen? Kaya wag tayong habang lumalago tayo sa Panginoon, wag tayong magbalit sa buyas. Kailangan, maunawain na tayo. Amen? Imbes na isipin natin, yung sarili natin, iniisip natin, yung kapwa natin, mananampalataya. Amen? The power, number 4, power to understand God's love. Mga kapatid, ito po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. And you may have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Sabi po dito sa Greek, yung power, sabi po sa exousia. Okay, wala po yan dyan. Sabi po which often refers to authority and capability granted by God. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang nag-grant sa atin nun. Amen? Ang Diyos lang nag-grant sa atin ng kapangyarihan. Okay? This power is not human origin. Ibig sabihin, galing sa Panginoon, galing sa banal na Espiritu. Enabling believers to grasp spiritual truths. Okay? Ibig sabihin, patuloy nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Amen? So yun po, no, napakahalaga mga kapatid. Itong sinasabi na how wide, ito po yung tinatawag na dimension, 4 dimensions. Yung wide, yung long, yung high, yung deep. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos, it reaches to all people. Okay? Jew and Gentile. Kaya nga sa salita ng Panginoon, no, mahal niya ang sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi lang po para sa mga Hudyo. Para din sa atin. Tayo po yung mga hintil. Amen? So yun po, no? How long? Ibig pong sabihin ay during lifespan. O ibig sabihin, from eternity, from past to future. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang yung limited na pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, mula nung simula hanggang eternity. Amen? Napakaganda po, no? Na maunawaan natin yung mga bagay na yan. How high? Sabi po dito, it rises to the heights of our celebration and elation. Ibig sabihin po, umaangat, tumataas ang pag-ibig na to sa pagdiriwang natin kasi tayo mga anak na ng Diyos. Amen? Na alam mo, one day, God will take us home. Dun sa kanyang langit na bayan. Amen? How deep? Sabi po dito, it goes deeper dun sa ating mga challenges sa buhay. Yung pag-ibig ng Diyos, dun sa pinaka-down mo na point ng buhay mo, andun pag-ibig ng Lord. Tandaan po natin yung mga kapatid. Hindi, ang pagiging Kristiyano, no, hindi lahat, masaya eh. Minsan, may mga time na sinusubok ka ng Lord. Iiyak ka, okay? Minsan, nagguguluhan ka. Minsan, alam mo yun, masamang-masama loob mo. Kumbaga sa andun ng pag-ibig ng Lord. Doon mo mararanasan yung pag-ibig ng Lord. Kahit gaano pa yan kalalim. Kahit gaano pa kalalim yung pinagdadaanan mo, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, much more deeper than that. Amen? So yun po. Sabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos,
yung dimension na yan, ibig sabihin po niyan, hindi pwedeng sukatin eh. Kaya ba natin sukatin paano tayo inibig ng Lord? Tayo makasalanan, wala naman tayong inambag sa Panginoon eh. Tayo lahat makasalanan eh. Pero dahil sa pag-ibig niya, binigay niya ang Panginoong Yesus para sa atin. Para mamatay dun sa cross. Dun sa cross, nakita ng Ama ang kasalanan. Yung buhay na meron tayo ngayon, ang nakikita ng Panginoon, ay yung buhay na matuwid na nagmula sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya yun po yung ginawa ng Panginoong Yesus. Nung tayo tumanggap sa Kanya, ang ating mga kasalanan ay napako na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tayo anak ng Diyos. Amen? So, panghawakan natin yun. Huwag tayo magpapadaya. Amen? Itong pag-ibig ng Diyos, nothing can ever separate us from God's love. Yan po yung nasasabi sa Kanyang salita. Sabi sa Romans 8:38 to 39, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Kamatayan man? Hindi. Nor angels, nor demons, nor fears for today, nor worries about tomorrow, not even the powers of hell, okay, can separate us from God's love, nor the power in the sky above and the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ. Kapag na kay Kristo ka, mga kapatid, walang pwede makapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig niya. No one can snatch sa kamay ng Panginoon. Amen? Yun yung katotohanan na dapat natin tandaan. Ang pag-ibig ng Diyos, walang sino man ang pwedeng makapag-separate sa atin. The only question is that, tunay ba na tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang personal at Panginoon ng buhay mo? Yun yung question. But, ikaw lang at Panginoon makakasagot nun. But, sabi ng salita ng Panginoon, kaya tayo nag-aaral, amen, lumapit tayo sa Panginoon. Magsisi at tanggapin siya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Hallelujah. So yun po, no? Number 5 na po. Hanggang ilan po ba to? Malapit na po. Huwag po kayo mag-alala. Okay. Be filled with all the fullness of God. Ibig sabihin, fullness of God. Sabi po dito, Ephesians 3 verse 9, verse 19, 3 verse 19, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Ibig sabihin, sa totoo lang mga kapatid, mahirap din intindihin talaga Paano tayo inibig ng Panginoon Totoo po yun. Di ba? Hindi mo rin maintindihan kasi tayo nga pagka nagkasala yung natin, parang ayaw natin ibigin Pero dahil nasa atin ang Panginoon, kahit hindi ka ibig-ibig, iniibig na rin natin. Amen? Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin ang Panginoong Hesus lang ang pwede magpuno sa buhay natin. Kapag nasa atin ang Panginoong Hesukristo, when we have Jesus Christ, we have everything we need for salvation and right living. Paano mamuhay bilang Kristiyano, paano mamuhay na may katwiran o matuwid, magagawa lang natin yun dahil sa Panginoong Yesus. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sa atin. Amen? So mga kapatid, we continue to desire na, sabi nga dito sa Colossians 2:9-10, for in Christ lives all the fullness of God in human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head of every ruler and authority. And 2 Corinthians chapter 3 verse 18, so all of you who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. More and more like Christ.
Kapag nasa Panginoong Jesucristo ka, isa lang ang desire ng Panginoon, baguhin ang buhay natin para maging kagaya ng buhay ni Jesus. Amen? And we are desiring that. Amen? Amen po ba doon? Last na po. Sabi po dito, prayer of praise to God. So, sabi po dito sa Ephesians 3:20-21, now all glory to God, who is able, through His mighty power, at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generation forever and ever. Ibig po sabihin, mga kapatid, ang Diyos lang po ang pwedeng magbago ng buhay natin. Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-change ng buhay natin. Ang nais ng Panginoon, patuloy tayong lumago to grow deeper in roots. Rooted sa salita ng Panginoon, okay? At patuloy natin siyang papurihan. Amen? Ang sarap magpuri sa Panginoon eh. Amen? Ang sabi doon, are you ready? Amen? Kanina sa kanta, di ba? We are ready, Lord. Amen? We are ready, Lord, to grow deeper sa pag-ibig mo, Panginoon. To grow deeper, Panginoon, na patuloy mo kayong baguhin. Amen? Conclusion na po tayo. Okay? Sabi po dito, rooted and grounded in God's love, we begin with prayer and end with praises. Yung pinag-aralan po natin kanina, nagsimula po ang Apostol Pablo sa panalangin. Amen? At dun sa panalangin niya, tinapos niya rin ang papuri sa Diyos. Totoo naman po talaga, as we pray for spiritual growth, okay, mahalaga, we desire spiritual growth. Okay? Dahil meron na tayong relasyon sa Panginoong Hesus. Amen? Hindi po dahil wala pa tayong relasyon, meron na tayo. At yung root natin dapat lumago. At yun po yung desire natin. We approach God with humility. Okay? He is the source of all creation, the rightful honor of everything. Our life is in the Lord. Amen? He is the source of everything we have. Amen? Kung nahihirapan ka ngayon, kapatid, kapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon. Amen? Asking God to strengthen us with the power through the Holy Spirit and for Christ to dwell in our hearts through faith, we pray to understand the limitless dimension of Christ's love and to live in total dependence on God's love. Napakahalaga bilang Kristiyano, dumidepende tayo sa kapangyarihan ng Lord, sa pag-ibig niya. Hindi sa strength natin. Amen? Dahil doon po tayo lumalalim at gagamitin tayo ng Lord as we continue to humble ourselves. Amen? Being filled with the fullness of God is the ultimate goal of the Christian life. Okay? Reflecting spiritual maturity and completeness in Christ. A process of sanctification where believers grow in holiness and become more Christ. Mga kapatid, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, tayo mga ligtas na, we need to live a life that is holy, okay? And to be more and more like Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So yun po, no? All glory to God. Okay? So ang Diyos lang talaga ang makapangyarihan sa lahat. Kung nais natin lumago sa ating pananampalataya, ang Diyos lang po ang ating panghawakan ng kanyang mga dakilang pangako, mahalin ang kanyang mga salita, at patuloy tayong mag-connect sa ating mga kapwa Kristiyano. Amen? So, inaanya po ang lahat na tumayo. Tayo po'y yumukot, manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Na tunay nga po, Panginoon, na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi po namin kayang sukatin, O Diyos. Dahil sobra-sobra, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Na tunay nga po, Panginoon, na dapat kami lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya. Panalangin namin, Panginoon, sa araw-araw, O Diyos. Patuloy mo kayong palaguin, O Diyos, spiritual. Na mas mahalin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, manalangin. Ipanalangin namin, Panginoon, ang bawat kapwa namin, Panginoong Kristiyano. Even, Lord God, ang relasyon namin sa iyo na patuloy na lumalim. Lord, gamitin niyo po ang bawat sasayin, Panginoon, to be the light of this world, Lord God. Na ikaw ang makita sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati. At ang bunga, Panginoon, ng banal na Espiritu
ay patuloy na mag-manifest, makita sa buhay namin, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu. At patuloy na sinusuko namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming iniibig at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa gabing ito. Lord, we pray na ang bawat isa po sa akin, Panginoon, continue to grace us with wisdom, fill us with your Holy Spirit, Lord God, strengthen our faith, Panginoon. At patuloy mo kaming turuan, Panginoon, ng iyong mga salita, Banal na Espiritu. Patuloy mo kaming tulungan, O Diyos, paano mamuhay, Panginoon, nang dumidepende lamang sa kapangyarihan at pag-ibig mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Ako pa rin po yata. Okay. May pastor pa ba tayo? Okay. Hallelujah. Ayan, sige po. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 5:8. Meron po ba tayo dyan? Pasuyo na lang po. Okay, Romans chapter 5 verse 8. Okay, sayo po dito. 8 to 9. Okay. Sayo po dito, basahin ko po sa inyo. Romans chapter 5 verse 8 to 9. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Verse 9. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Tayo pong lahat ay patuloy na alalahanin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross ng Kalbaryo. That's the reason why we have a Holy Communion, to remember what Christ has done at the cross. Tunay nga po, no, na sa salita ng Panginoon, no, yung kanyang pag-ibig, okay, ay ipinakita niya sa atin nung sinend niya ang Panginoong Jesus para mamatay dun sa cross at bayaran yung ating mga kasalanan. Amen? Ang kanyang banal na dugo, sabi po dito, okay, yun po ang nagbayad ng ating mga kasalanan at yung ating right standing. Parang ang Diyos ang nakikita na sa atin ay yung holy life na ipinamuhay ng Panginoong Jesus, yun na po ang nasa atin. So, mga kapatid, no, tandaan natin, our God is a just God, righteous God. Pag sinabi mong just, hindi niya ina-accept yung kasalanan. Ibig sabihin, lahat po tayo, parang, ganito yan illustration. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, lahat tayo nandun sa, Titanic, lumubog na barko. Amen? Tapos nandun ka sa kawalan, tapos malamig, mamamatay ka na lang, walang mag-save sa'yo. Walang salbabida. Para pong ganon. But, dahil sa pag-ibig ng Diyos, He sent the Lord Jesus Christ to die on the cross on our behalf, to pay the full payment of our sins, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At dahil anak na tayo ng Diyos, kasama niya tayo sa kanyang pamilya. Amen? At yun po ang dapat nating tandaan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Amen? And we continue to remember what the Lord Jesus Christ has done at the cross, that He died, okay? He buried, siya po nilibing, okay? At after 3 days, He rose again, and one day, as He promised, He will come back and take us home, back there in heaven. Yun po ang citizenship natin Ang mga Kristiyano, ang citizenship po natin sa heaven, hindi dito sa mundong ibabaw. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin at nais kong ipaalala sa bawat isa, But before we partake
the Holy Communion. Kung meron po tayong kasalanan na hindi pa nahingi ng tawad, you pray to the Lord. Hingi natin ng tawad sa Panginoon in your personal prayer. Hingi natin ng tawad sa Panginoon. And we continue to surrender ang ating buhay sa Panginoon na patuloy niyang gamitin ang ating buhay maging daluyan ng pagpapala sa iba at patuloy tayong lumago bilang mga anak niya. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay nga po, Panginoon. It is your love, Lord God, na dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, pinakita mo ang pag-ibig na to, Panginoon, nung kami pa yung makasalanan, Panginoon. You send your Son, Lord God, our Lord and Savior Jesus Christ, to die on the cross, Panginoon, para bayaran ang aming mga kasalanan, Panginoon, with His precious blood, Panginoon. Salamat po, Panginoong Yesus, sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat po, Panginoon, dahil it is only through you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Lord, sa gabing ito, ikaw, O Diyos, at siyang aming patuloy na pupurihin, papasalamatan, at dulawalatiin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, as we partake, Lord God, the Holy Communion. Continue to bless us and keep us, keep our faith, Lord God, keep growing in you, Lord God, in your love. Hallelujah, Lord Jesus. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah.